we are here for a panel discussion about data mining. So what is data mining? So data mining basically is about from the word itself, mining data. So parang naghahanap tayo ng something from the data. Parang kunwari is meron yung file of data. So naghahanap na tayo dyan, binubuka natin to find something. That something is information or knowledge. So what do you think, Mr. Meridian? What do you think is data mining? Okay, data mining, ito nga, parang kagaya na sinabi ni AB na kumbaga, yung kukuha lang tayo ng information sa data, syempre, sabi nga dyan, data mining, kumbaga, pagkuha ng mga data, at syempre, kapag nakakuha tayo ng data, dito na po natin malalaman yung mga information. Halimbawa, ako, kapag po inalam niya sa tao yung mga information sa akin sa daily, mas malalaman niya na po yung ano ba yung mga kailangan ko. Halimbawa na lang sa pag-aaral ko, kung saan ba ako mahina, syempre, bawa si Rosin, ano ba yung mga dapat ituro pa sa akin ni Rosin para walang masabi yung kailangan ko. Kailangan ko yung para sa akin. So, I think data mining is process of discovering patterns, relationships, and insights from large data sets. So, next is. For me, data mining has many uses. Halimbawa na lang doon, yung visualization. So, in terms of visualization, ma-determine natin kung ano ba yung mga posible natin gawain or mga mapaghahanda natin yung mga bagay na halimbawa, bago pa lang mangyayari. So, pwede natin siyang gamitin or ma-determine in terms of graphical tools or mga charts. That's for me the data mining. How about you? For me, data mining in simple terms, yung pag-dig ng data or pagkuha ng data through techniques na pwede natin gamitin. So, ayun, part siya ng pag-aanalisa ng mga pwede natin gamitin na valuable or useful na information. So basically, we can use data mining on different aspects. So specifically in this panel discussion, we will be discussing data mining for social good. So we will use data mining to address some social issues and other issues na kinakaharap natin ngayon. So paano ba ito na-apply sa for social good? So we can use data for analysis and some machine learning techniques. So machine learning techniques is also a subtopic of data mining. So we can use these techniques to derive social changes. So the data mining has many importance and some applications. So i-apply na natin siya sa mga social issues. So isa na dito is yung poverty reduction. So through analyzing social data, socio-economic data, we can identify and cluster some communities and some towns like or mga remote areas ganun. And kapag nakita natin na dito sa isang cluster na to is merong mga weak socio-economic data like mga taong nagugutom palagi. Let's say na mga taong hindi kumakain ng 3 times a day, like 1 times a day lang, 1 time a day, 2 times a day. Let's say na masasabi natin na nakakaranas sila ng poverty. So through this, makikita natin na itong taon na to or itong cluster na to, nakakaranas na sila ng poverty. So makaka-help na to na para makapag-decide yung mga tauhan like sa government na matulungan sila makapag-allocate ng resources. So what do you think, Alpay? For me, sabi mo kanina, yun, gaya ng mga techniques na ginamit niya as clustering. So, after nila mga cluster yun, yung mga specific area na, halimbawa, sabi mo kanina, remote area, tapos, kakaunti, makakain sila ng isa o dalawang beses sa araw. So, dahil sa mga data na gather nila, possible na mag-respond si
government or gumawa sila ng programa such as halimbawa na lang yung mga magbigay ng mga relief goods or feeding program. Pag doon naman sa area na halimbawa naman ay madaming masyado yung member sa isang pamilya nila, pwede silang gumawa ng program na halimbawa na yung family planning. At dahil kadalasan naman ang nagiging dahil ng poverty, syempre, yung pagtaas sa ating populasyon. But aside from that, dahil sa mataas sa populasyon, yun, umuunti yung mga taong nagkakaroon ng trabaho. Tapos, dadagdag pa nga yung madalaming pamilya. So, natural na mababa po yung natin. So basically, ang masasabi natin naman na yung main cause ng poverty dito sa Pilipinas is before family planning. So pag sinabing meron tayong poor family planning is, ayun, walang specific plan sa pamilya. So yun, parang anak ng anak hanggang sa dumami na, hindi na makakaya sustentuhan yung parents. So another one is the disease surveillance. So pag sinabi naman natin disease surveillance, is ito na yung pag-monitor ng mga pagkalat ng mga sakit sa isang lugar. Kunyari, one example dito na naranasan natin is the COVID-19. So let's say na yung COVID-19 originally is from China, di ba? So let's say na balita na kumakalat na yung COVID-19 sa China. So expected na or predicted na ng iba't ibang bansa na kakalat yun sa bansa nila. Kasi there are multiple airlines na galing sa China. Kasi halos lahat naman yata ng bansa have their own airports, di ba? So, expected na nila na may mga taong potentially na nagkikerry ng virus na pupunta sa bansa nila. So, they could come up actually with strategies to prevent the disease from spreading. So, ano pa yun? Yun, like as you said niya kanina, about sa COVID-19. So, yun, nangyari sa noong anong taon, 2018 ba yan? 2019. So, ang naging program ng government, firstly, pinagbawalan muna yung mga airline na magbiyahe sa iba't ibang bansa para mabawasan or maiwasan yung mga possible na nag-carry ng virus na punta sa bansa natin. Aside from that, yung ginawa nila na yung mga suspected patients, in-isolate agad nila sa isang lugar. Then, habang naka-isolate yun at tinetest pa, ang ginawa nila, nakapag-apply na agad sila sa ibang bansa para makapag-produce ng vaccine. So, that's for me, yun yung laging importance ng data mining dahil sa information na kuha nila. So, mabilis agad nilang na limitahan or na naiwasan yung posibleng pagkalat ng COVID-19. So yun, yun na yung isang importance ng data mining in terms of disease surveillance. Kasi nakikita natin na sa isang lugar, nakikita natin na kumakalat na isang virus dito, isang sakit dito, yung mga infectious disease specifically, nakikita natin dito through data mining. So up next is the use of data mining or application of data mining in education. So we can apply this para makapag-develop ng iba't ibang strategies like teaching strategies for the schools, for the teachers or professors, and some makikita din natin, ma-evaluate natin yung performance natin as a student. So, lahat naman tayo dito is students, di ba? So, what do you think, Ms. Cadelaza? So, I think, when it comes sa education, na-apply natin yung data. Example na lang is yung mga instructor natin is na-verify nila sa through grades natin kung natututo ba tayo or sa mga total ng mga quizzes exams natin. Nakikita nila yung insights nila kung dapat ba nila tayong tutukan. Like sa elementary, di ba gano'n? Tine-check nila yung mga evaluation ng grades ng students na handle nila. So,
Dahil doon, nakikita nila kung si ganitong student is dapat po siyang tutukan or si student na ganito is magaling siya sa subject ko. So, di ba minsan hindi dapat kinakaroon ng bias. So, dapat lahat ng student is na-handle ng tama. Para sa akin naman, siyempre, bilang isang estudyante nga, kumbaga, bawa si Rosin yung president sa paalam ko, siyempre, dapat kung malaman niya kung ano nga ba yung epekto ng online class tapos sa face-to-face class. Siyempre, alam naman po natin lahat na mas higit po yung face-to-face class kaysa sa online class. Siyempre, kapag po online class, dito po natin mararamdaman yung pagkaantok o pagkawalang gana sa pakikinig sa teacher. Siyempre, nakakatuwa naman kapag ang dami na nasasabi ng teacher tapos bawa pa lumalayo na sinasabi yung teacher, lumalayo na sa kanyang tinuturo. Pero samantalang kapag po face-to-face class, dito po natin mararamdaman yung kasaganaan, yung mas may gana pa po tayo mag-aral kapag po face-to-face yung ating class. Para sa akin, dahil hindi naman ako mahilig sa pag-aaral, so naniniwala din ako sa kasabihan, grades doesn't define who you are. Pero kung sa literal na pagbabasihan, syempre, dahil lang estudyante tayo, natural na tayo mag-aaral. Tapos, ang kailangan din natin gawain, if gaya nga sabi na ni Mr. Gardiano, na yung if online class on face-to-face. So, if online class, tapos hindi natin maintindihan, natural mag-adjust tayo doon. Gagawa tayo ng paraan para maka-gather ng information about sa lecture, sa online class na discuss ng last studies. So, tayo na yung mag-adjust para mapataas yung ating grades. Pero kung hindi naman natin yung gagawain, natural, naaasa din tayo sa mga klase natin, di ba? So, dahil doon, masasabi ko na education is not just for study, but in terms of education, we need some connection. So, hindi lang sa sarili natin, kailangan din natin ng mga katulong, ito, mga klase, mga kaibigan. So, na gagabay sa atin. Sa madaling salita, mas maganda yung madaming utak ang magsasama-sama para doon sa isang topic. So, kung madami tayo magtutulungan o bibigyan ng ideas, so mas maganda magiging resulta ng ating gagawin sa pag-aaral. Yan lang para sa akin. So, para sa akin, yung data mining education is nakakatulong dito sa teachers and profs natin. So, nagbe-benefit sila dito through pag-analyze na isang student na kung paano sila magiging active sa recitation or paano tumaas yung grades nila sa quizzes and sa mga tests. Ayan. So, data on how different teaching methods affect learning outcomes can help teachers refine their practices. And yun lang. Basically, data mining education is actually essential for both sides, so both students and teachers. Kasi nakapag-develop ng strategies nga, and for students, is na-evaluate natin yung performance natin. So next, is the application of data mining in social justice? Dito meron akong inihanda dalawang teknik kung paano nga makakatulong ang data mining sa social justice. O nga, sabi nga ni AB, ang social justice ito yung pagkakapantay-pantay ng pagkakatingin sa sa mahirap o sa mayaman. Tapos, sama na dyan yung maitsura, tapos hindi masyadong maitsura. Okay, narito ang dalawang inihanda. Una, ang text mining. Ito yung, pag sinabi mo natin text mining, ito po yung pag-a-analyze ng mga detalye sa social media. Bawa muna kay si AB. Si AB ay isang mayaman, pero nangingi siya ng tulong kasi siya ay mayroong sakit. Tapos pangalawa, bawa si Rosin, nangingi din siya ng tulong kasi mayroon din siya ng sakit, pero siya po
pagkakatingin sa kanilang dalawa. Tapos, pangalawa po, network analysis. Ito po yung pag-aalam natin ng mga relasyon ng individual sa organisasyon. Halimbawa, ako ay isang mahirap, tapos si Rose yung mayaman, tapos si AB yung mayor, tapos si AB kamag-anak si mayaman, si AB hindi niya ako kamag-anak. Siyempre, kumbaga isipin po natin na mas lamang yung pagtingin ni AB sa kanyang kamag-anak. Tapos yung pagtingin na sa akin ni AB ay medyo mababa lang. Kaya dapat lamang po na ipalabas din yung pagkakatingin kung meron mong relasyon o wala dun sa organisasyon o sa mas mataas na pwesto lang. So it's sad but yung sinabi ni Joseph na there are actually distinction between the lower class and the higher. Kasi kapag mayaman ka, you have more opportunities in terms of trabaho or like mga paghingian mo ng tulong. When you're, kapag mahirap ka naman, mas mababa ang opportunities mo. Kasi wala kang kakilalang mga matataas, wala kang kilalang mga pagpagkukunan ng trabaho. Or let's say na meron nga, pero hindi naman ganun kalakas or kataas yung salary. So, ayun, like, bilang student, di ba nakakaranas tayo ng mag-apply natin ng scholarship? So, di ba parang nakakalimit tayo ng mga sinasabi yung itong tao na, huwag ka na dyan mag-apply kasi dyan, tinatanggap lang nila yung mga kakilala nila. So, sa ganung, estado, nakakaano tayo ng social justice, di ba parang hindi naman natin, kumbaga parang lahat naman tayo is, mamamayan. So, bilang student, dapat bibigyan din nila tayo ng priority. Hindi lang, sa kamag-anak ni Mayor na ganyan, hindi lang dapat gano'n. Kasi, estudyante din naman tayo, pare-pares tayo nag-aaral, may pangangailangan din tayo. So, through data mining nga, we can address this issue. Kasi makikita natin na meron din bang anomaly sa isang bayan na to, isang lugar na to, na kung saan mas pinapaboran yung mga tao may kakilala sa gobyerno or may mga kakilala sa trabaho. So nakikita ng data mining can help us determine what and address this social injustice. So lastly is the healthcare accessibility. So paano ba na-apply yung data mining in terms of healthcare accessibility? So, ayun yung, paano nga ba natin na-apply yung data mining sa healthcare accessibility? So, example mo na lang dyan is, di ba, bago pa lang tayo pasyente doon sa isang hospital, so, edi bagong data lang yun. I-ano nila, i-store nila yung data natin. Then, next time, kapag magpapacheck up ulit tayo or may papatingin tayo na, pwede natin i-ano na may records na po kami dyan. So, madali nilang mahanap yung information natin dun sa in-store nilang store data. So, healthcare accessibility, pag sinabi kasi natin healthcare accessibility, isip ito yung pagkakaroon natin ng karapatan or access sa healthcare assistance. Kunwari is may sakit tayo, so meron tayong access sa mga medications, treatments, or ano. Pero merong ibang mga lugar na they don't actually have some healthcare facilities or malayo sila doon. So sometimes merong mga tao doon na hinahayaan na lang na pumano kasi may sakit kasi nga malayo yung mga hospital. Saan kayo? Parang ko naman, siyempre, dun nga sinabi mo, sa mga isolated area or yung malaking lugar, dahil dun sa gano'n, na dahil sa data mining or na parang instead na gather nila na yun, wala nang facilities. So, ginagawa ng mga government, nagtatalaga sila ng mga public nurses and some doctors para magkaroon na ng yung tinatawag yung seminar ba yun? Para magkaroon ng free check-up, yun. Magkakaroon ng program para kahit paano namumonitor din nila yung mga isolated area. Kasi kung ganun nga, ano mangyayari na halimbawa, kung bigla na lang, yun, wala man lang gagamit sa kanila. So, possible na
umunti rin yung population natin. So, dahil doon, ang ginawa ng ano ba? Okay na ba yun? Hindi okay na yun. So ayun, example lang dito sa atin sa Laguna, di ba may project si GoBravid para dun sa mga area na malalayo sa area niya, kumbaga kung saan siya nakatira, di ba? Like malayo tayo sa Santa Cruz, so medyo hindi malapit sa hospitality. So nagaan si GoBravid ng project sa mga area, like nito nakaraan lang sa Mapitang, nag-ano si GoBravid ng mga healthcare para ma-check up yung mga mamamayan ng Mapitang. Ayun. So basically, data mining also helps address this issue sa healthcare accessibility. Kasi totoo naman na hindi lahat is may access sa pagpapagamot nila. So especially sa mga remote areas. So yun, we have discussed the various applications, pero madami pa. We can also apply it in finance, in businesses, temporary businesses, and in health, in education, in urban planning, or in our society. So actually we have an audience here, so let us learn some questions. Yes. In terms of privacy concern, meron mga data na hindi natin alam na nagagamit na pala for analysis or data mining, which could be also resolved to data leak. So how does this happen and what are the possible solutions or possibly maging solution for this issue? So, when it comes sa healthcare, di ba nagkakaroon nga ng issues like yung mga data nakakalabas kasi merong mga hackers or mga personal na hindi naman dapat nandun sa hospital nagpa-facilitate. So, yung iba, di ba yung mga hindi kakilala ng kailangan nila ng data na ganito, tapos ang ginagawa na, hindi naman ganun kadali pa kung kayo data nila. Siyempre, merong data yun ng isang personal na tao. So, ang ginagawa na lang nila is nagbabayad sila ng tao sa loob ng hospital. So, dapat ang gawin magkaroon ng authentication or dapat magkaroon tayo ng authorization bago makuha yung isang data. Like, magpapadala muna sila ng message doon ng hospital na may nagaan mo ng information, dapat yung magpapadala. So actually, there should be a phrase na actually famous na rin ng company, which is think before you make. Kasi, let's say na sa isang social media or sa isang site, nag-enter kayo ng information or nag-fill up kayo ng form, pero wala yung mga iba't ibang consent or mga agreement. Kasi, dapat, when you are filling up some form, you have to agree to some conditions. Kasi, hindi mo alam na kung saan nila gagamitin yan. Dapat alam mo kasi yun. So, before you fill up something, you should know ano gagamitin nila para yan. Saan nila gagamitin yung data. So, yun. Yung possible solution. So, another question? In security naman, how can we be so sure that our data is handled securely and also handled with trustworthy? Kung para sa akin, ito lang napakasimple lang. Para masigurado na maging safe o maging research yung data ko, siyempre, kailangan ko pumili ng mga tao na alam ko mapagkakatiwalaan ko. Kumbaga, hindi ako titingin kung gaano ko na ba katagal yung pwede. Ganito kasi ganyan, kumbaga, pipili ako ng tao na kabisado ko yung pag-ugali mula basta yun, kabisado yung pag-ugali. Siyempre, kapag kabisado yung pag-ugali ng tao, mas magkakaroon ako ng tiwala na ibigay din ako ng mga mahalagang detalye sa kanya. Kaya ilan po,
magiging maingat po kung bibigay na detalye sa bawat tao. So actually, when we are securing our data, hindi naman lahat, as Vincent said, hindi naman lahat ng pagbibigay natin ng data is kakilala natin. So there are sometimes we should be sure about, yun nga, sabi ko kanina, kailangan mo natin ng consent for security. Kasi kapag wala kasi ng consent, tapos ginamit nila your data for a specific purpose, like for analysis, pwede mo silang kasukat. So yun yung pwede mong gawin action towards it. So another question? Data can be inconsistent and sometimes biased or inaccurate resulting mining that sometimes affect the decisions of the community, right? Then how does this happen and how can we solve this? So sa inconsistency and bias ng data is it actually happens kasi wala naman perfect data nito. Pero it can also avoid it. So kapag nag-analyze tayo ng data, so it should be a topic for the analyst. When we are analyzing some data, we should be consistent in the format with the some data analysis. Itong data na to is kagaya ng pare-pareho dapat ng format or sagot. Hindi naman pare-pareho siya, pero dapat meron siya consistency, magpapakita siya ng consistency. Kasi kapag inconsistent yung data natin, it can lead to inaccurate data or inaccurate results. Kasi kapag visualize natin ito, parang mag-mislead natin yung mga audience natin. Kunwari, ako nakapag-analyze ako ng data na inconsistent. So kapag pinalasan kayo sa inyo through visualization, parang makikita nyo na iba yung pinalasan. So when we are dealing with bias naman, is we should avoid cherry picking ng data. Kasi pag sinabi ng cherry picking, it is the selecting the data that you want. So you select data that you want kasi gusto mo na lumabas yung specific result mo. So you are being subjective in this area. So kailangan you should be objective with analyzing data. Kasi when we are objective, lahat ng data kukunin natin. Hindi natin kukunin yung mga gusto lang natin. So kapag gano'n, makikita natin na objective yung data. So gano'n, ang result na mapapakita natin through visualization is a consistent, accurate, and useful information. So any question? So yun lang naman ang sa data mining. Actually, there are various techniques which are the prediction predictors. Sa prediction, dito na mapasok ng ano eh, regression, and some clustering, classification, gano'n. So, marami pang ibang techniques for data mining. And in this digital age, actually, in this digital age, data is valuable. Actually, is more valuable than oil. It already surpassed the value of oil. Pero, hindi naman na yung data na ginagamit natin today, yung mga nakukuha natin data is actually powerful enough. Kasi, data pa lang yun eh. Kunyari, is meron kang 1,000 data. Wala kang magagawa na dito. So, through data mining, mas magiging powerful pa yung data na hawak natin. Kasi makikita natin yung insights dito, which can be used for social change, yun nga, dito, for social change, for business purposes, and other purposes. So, yun.